Ma'am, ngayong 2024, meron po tayong 28 far-flung barangays o yung tinatawag nating GIDAs. Ano po ba yung GIDAs? Iyan po yung geographically isolated disadvantaged areas kung saan medyo mabagal po yung pag-unlad kasi medyo may kalayuan po ito. Okay po, ma'am. Kamusta naman po, ma'am, ang ating kampanya laban sa insurgency? Naku ma'am, sa insurgency, alam naman po natin, pag narinig ang salitang Quezon, ang unang pumapasok sa isip ng karamihan ay maraming NPA o makakaliwang grupo sa aming lalawigan. Naging konotasyon na po na ang probinsya ng Quezon ay pinamumugaran ng NPA. Ngunit sa pagtutulungan po ng iba't ibang agency ng gobyerno sa pangunguna ng AFP at PNP, kaisa ang mamamayan ng lalawigan, ang aming pong probinsya ay idineklarang insurgency-free o stable internal peace and security noong June 12, 2023. Kasabay po ito ng pagdiriwang ng Philippine Independence Day. So last year po yan, ma'am. Okay po, ma'am. Lagi po kasi naming nakikita, ma'am, sa Facebook page yung mga activities po na ginagawa po ng Quezon PPO, lalong-lalo na po sa revitalized police sa barangay na ginagawa po nila. Saan-saan po sila nakadeploy, like mga RPSB team po natin doon, at yung mga proyekto na ginagawa po nila sa barangay po, ma'am? Yung pong ating mga RPSB, ma'am, ngayon ay nakadeploy sa Barangay Lutukan, Malabag, Sariaya, Quezon. At sa katunayan po ay meron tayong isinagawa na may connection po doon sa ating Project Silong. At ito po ay ini-award kay Mr. and Mrs. Lito Gitalig. Ito po ay may common CR, may deep well for water supply. At binigyan din po sila ng food cart para makapag-start po sila ng kanilang small business. So ito pong Project Silong, ang sukat po nito ay 12 by 12 feet po na magiging tahanan nila. So ito po ay binigay sa kanila. Wow! Another project po natin na na-identify po natin ng mga target personality sa mga red area at in-encourage din po natin sila na sumurrender. Yun po ay isa sa mga project natin. At patuloy pa rin po natin ginagawa sa tulong po ng ating RPSB team. Wow, napakahusay naman po, ma'am. Alam niyo po, ma'am, na napakaganda po ng programang Revitalized Police sa barangay upang masuportahan ang programa ng NTF-ELCAC sa Barangay Development Program kung saan lumalapit tayo sa kalooban ng ating mga kababayan na siyang magiging community foundation para makuha natin ang trust and confidence ng ating mga kababayan. Bukod po sa mga nabanggit ninyo kanina, ma'am, ano-ano naman po yung mga iba't ibang mga programa na dapat abangan ng ating kababayan sa Quezon PPO po? Makakaasa po kayo na ang Quezon PPO ay patuloy na paglilingkuran at poprotektahan ng ating mga kababayan. Gayon din po, paiigtingin namin ang aming kampanya laban sa lahat ng uri ng kriminalidad, lalo na po ang kampanya laban sa illegal na droga, illegal na sugalan at panguhuli ng mga most wanted persons. We aim to promote a responsive and sustainable barangay defense system to win our fight against illegal drugs, gambling, criminality, and terrorism. Ngayon pong darating na June 12, ma'am, ibabalita ko po sa inyo, we will be celebrating our first-year anniversary as an insurgency-free province, and we aim to sustain having a stable internal peace and security. Wow! Okay po, ma'am. Final words na lang po. Baka may mensahe po tayo para sa ating mga kababayan at lalong-lalo na sa ating mga kasamahang pulis at mga audiences po na nanonood sa atin ngayon. Muli po, ma'am, ay ipinaabot ko ang aking pasasalamat for inviting me here sa magandang programa ng Police Regional Office 4A. At para po sa ating mga tagapanood, nawa ay patuloy po tayong makiisa sa mga activities ng ating gobyerno upang labanan ang lahat ng uri ng kriminalidad sa ating komunidad at upang mapanatili natin ang kapayapaan at katahimikan sa ating sambayanan. Baka may nais po kayong batiin, ma'am, at pasalamatan po? Siyempre, babatiin ko ang ating Chief PNP, ang ating Police General Romel Francisco Marbil. Kasama siyempre ang ating napakasipag na RD Opo, ma'am. na si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas at ang kanyang command group. Hindi ko makakalimutan ang aking Provincial Director na napakasipag, si Police Colonel Ledon Monte, kasama ng aking mga kasamahan sa Quezon Police Provincial Office. Ang Chief ng RP Kado na si Police Colonel Meldrid Patam at ang Chief RPIO
na si Police Lieutenant Colonel Chitadel Gawiran. At sa lahat ng kapulisan ng Police Regional Office Calabarzon at sa mga audiences po natin na nanonood ngayon, sana po ay lagi ninyong susuportahan ang programa ng Quezon PPO at ang buong PNP. Tayo po ay magtulungan para sa ikabubuti ng ating komunidad. Dahil kung may kapayapaan at kaayusan, tuloy-tuloy po ang pag-unlad ng ating bayan. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis ay ligtas ka. Sa RPCADU 4A at RPIO 4A, maraming salamat po sa inyong pag-anyaya dito sa amin. Isang karangalan na maging guest po ninyo kami dito sa programang ito na maiulat ang aktibidades po ng Quezon Police Provincial Office at ang mga accomplishment po ng Quezon PPO. Muli po, maraming salamat at mabuhay po tayo. Maraming salamat po ma'am sa pagpapaunlak mo po sa aming programa na UPK Calabarzon. At bago po tayo magtapos, please follow, like, and share din po ang aming mga FB pages, PKG Calabarzon new account and FB page ng PKG Tagapagugnay. At sa lahat ng RPCADU's Facebook pages nationwide and FB page ng Pro Calabarzon at syempre ang FB page ng Quezon Police Provincial Office. Muli ay pasasalamat namin sa ating naging panauhin sa umagang ito ang Public Information Officer ng Quezon PPO na si Police Major Elizabeth N. Capistrano. Ma'am, thank you so much. At maraming salamat din po sa aming tagapanood ngayong sa programang ito. Ang aming taus-pusong pasasalamat sa lahat ng kapulisan ng Pro Calabarzon sa mga naka-duty 24 oras, LGUs, NGOs at mga force multipliers na ating katuwang sa pagpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa Calabarzon. Tunay kayong mga bayani ng makabagong henerasyon. Tayo po ay laging mag-iingat at dalangin po namin ang kaligtasan ng bawat isa. Mula dito sa tanggapan ng RPCADU 4A, ako po ang inyong tagapag-ugnay, Patrolwoman Rosemary Inamarga Rapiz. Magkita-kita tayong muli para sa updates at napapanahong impormasyon. Ito pa rin ang inyong programang Usapang Pulis at Komunidad sa Calabarzon. Dito sa Bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka! Madalas nating naririnig sa balita ang tungkol sa El Niño phenomenon. Pero ano nga ba ito? Ang El Niño ay bahagi ng tinatawag na ENSO cycle o ang El Niño Southern Oscillation Cycle. Ito ay ang natural na pagbabago ng klima sa tropical Pacific Ocean. Ang ENSO cycle ay may tatlong bahagi, ang El Niño, La Niña, at ang neutral phase. Ang El Niño ay ang mainit na bahagi ng ENSO. Noong 1800s pa ay naobserbahan na ang pagbabago ng temperature ng tubig sa Pacific Ocean. Tinawag itong El Niño o ang batang lalaki dahil kadalasan ito ay nararamdaman tuwing December. Mas matindi ang epekto ng El Niño sa kasalukuyan dahil mas madalas na itong maranasan at dahil na rin sa mga pagbabago sa klima.